Remember, with every activation ng ano niya, yung interaction ng dispersion at saka rotation, may ano siya eh, may shield na nakukuha. Oh, Franco, kay Black. Oo, Yeah. pick off man si Black eh. Yep. I'm wondering kung ipipilit ba ni Jom dito yung Harith. Hirap. I'm not a huge fan of the Harith in this game. Louis, Hylos, Suyu. Suyu is such a decent hero versus the Harith. Baka mag-Nathan o Moskov na lang sila tas accept that whatever they pick might actually be baka matalo sa lane or mas mabilis mag-farm Wipe out kumpara all sa the pick nila. injustice in the world. Ano kaya hero ni Chakno dito? Kufra, Grok. Ruby is open but against Hylos na. To my castle, They go Grok. friend. Okay, 72% win rate pala dito sa SPS so far. 7 picks, so 4 out of 7. Hindi ako nakakamali. Or 5 out of 7. Yeah. Good win Diba rate. parang dalawang game ata galing kay Chakno? Ay, oo, may dalawa na siya. So, I think this is the third pick. So, pwedeng kunin yung Natan or counterin na nila yung Natan, kunin nila yung Moskov para at least good lane matchup sila tapos kuha sila ng XP/Roam. Actually, sila yung pwede mag-Ruby /Kufra. Kung magkadya pa sila, magbibigay sila ng DJ sa Valentina eh. But then they clear mid really fast, tas high pressure din, offensive high pressure yung Kadya, Lohi, Suyo, Choose my own path. Kiritel, Arlot. Arlot. Arlot XP. Wow. Prenep nila yung Nathan. Kaso, ayun, makakaritan kapag Oo. Yun nga. medyo in-advancean kasi. So, kanina kasi, parang ang mangyayari, pipilit sana ni Jom yung Harith. Oo. So parang maganda sana, kinuha mo yung Harith, pinaglunox mo sila. So nagkaroon tayo ng idea na parang, sige, Nathan na lang. Eh di nag-Nathan. O magna-Nathan yan, kinuha yung Iritel. Bunga lagi sa Harith. Narit. So yung dapat na maging response para sa Nathan pick, naging Harit na lang pala. Lugi So, siya sa lane. Oo, hirapan. Pero in-accept na lang din ng Omega na parang, kaya natin to snowball. Yeah. Medyo risky Actually, pero kaya. Kasi, feeling ko kaya nilang puruan yung Iritel eh. Like, just imagine the heroes, Nolan, Harith, and then you have a Grok just following the, the Nolan around. So parang ang taas ng kills nila. Lalo pag lumabas na yung mga level 4s. Like, this Iritel would not survive with just sprint alone. And again, we go back, yung isa sa mga classic matchups na naging hot contest ng MPLPH is the Arlot into the Phobius. Nakita naman natin dito sa FPS na yung Arlot na kaya na manalo against the Phobius, kaya executed. Pero generally, Phobius masaya na may kalaban siya na Arlot. Mas mabilis siya makakuha yung cooldown reduction, abilities niya, at saka yung pag-activate ng passive enhanced basic attack yung nagbibigay ng knockback to Mark for the Infernal Pursuit. Oo. So talagang ang hanap dito ni Ying ay yung potential sets from the final slashes, maybe with the flicker, and also yung pagiging good matchup niya versus the Nolan kasi medyo mahirap din mag-Nolan kapag may Arlot sa team fight. Di mo lang kung saan biglang wawasiwas yung final slash. And also, dali mo lang din habulin with the vengeance stacks. Tsaka, sa nakikita ko dito sa lineup ng AI, it's very... Kung mananalo man sila dito, hindi na sagutan ng Omega yung mga combo ni Lina. Hindi ko kasi sa teamfight nila, yung Lohi yung pinakamalaking problema nila kung hindi mapitas kaagad ng Omega eh. Yeah. Parang walang I mean, may counter-engage sila in a sense na meron kong Grok. Pero kailangan nakaabang ka lagi dun sa mga bush. But they don't have that, outmaneuver compared to the diversion. So, 20 seconds bago mag-spawn yung next turtle. At yun na nga, balita medyo reserved yung positioning niya. Ang ganda nung The Navigator. Nakakuha ka na ba nito? Hindi pa, wala akong diamonds, pre. Hindi ko ma-roll. Nagbigay! Dito nag-usap ng ano. Ano? Nagbigay? Ano nagbigay? May diamante pa si Boss, nagbigay! Ano nangyari sa'yo, boss? Check inbox. Wala, pre. Wala ako. Ay, ano ba yan? Na-left out ako sa diamonds. Check inbox, promise. Oh, flicker! Mula kay Ryota. Ginawa ni GPS and Andoryu. Ready for the steal! And he gets in revitalized. Mula dito kay Black. But Omega disengages. Disiplina lang. Hindi magpapalaso ng barangay. Kalmadong kalmado. Yung pag-take na ng Mark Omega. Kailangan sa mga sitwasyon na yun na AI Esports, dapat mas sila eh.
At proactive sila na mag-call na, uy, bigyan na natin kagad. Huwag lang kayo mag-play into the 50-50. Kung may mababawasan sila, bawasan nyo agad. Huwag lang yung masyadong agresibo na wala na kayong pantakas. Pero yung tipong mapapaisip yung Omega na, uy, paano natin ito itatakal, yung mga ganun. Oo. Let's see. Ay, ano pa naman, may bawi pa naman dito ang AI Esports. Again, meron silang diversion plays na pwedeng mangyayari. The Smart Omega leading the charge here. Maliit lang naman, 200 gold lead lang ang kanila lamang. Mid lane, mid team fight. That's possible to break out. Ying. Stun niya Phobos, sinahabol ni Black dito. Si Ryota, medyo not maku yung napili na ng target. Eh, medyo walang pake. Yung Phobos. Sabi niya, sige, daan lang. Dahan-dahan ang approach ng dalawa. Grabe Ito yung sinasabi natin sa AI na may pagka-objective Pinoy style din yung mga gameplay nila na di ko na-expect na 3 minutes and 30 seconds wala pa tayo makikitang kill sa game na to. Iniisip ko na Oo nga, no? first 2 minutes pa lang meron na ng 2 kills Ano sila, disiplina mode. Oh. Ayaw nilang matalo kasi again, ang matalo dito ay magiging... Ang matalo sa game na to, one game na lang, malalaglag na sila. By the way, nakuha ni Chuck yung crowd. Bad Ang trip. lupit ng barrier. Nagtayo lang ng pandar na kukuha ng pera. Nakaka ano yan. Nagagapikon yan if you're AI Esports. Pero ang tahimik ng game natin This is uncharacteristic of both teams, honestly. I mean, AI Esports kinda understandable, but, you know, it's Smart Omega. Na sanay tayo na aggression kung aggression. Pero alam mo, lately, parang ano din, nagkakaroon na rin yung games yung Smart Omega na parang pure discipline. Ngayon, makikita natin. AI Esports. Ready sila dito sa Turtle. Black kaya hinahatak nilang naman yung Turtle habang nag-orange buff muna si PS. The Smart Omega, kompleto yung barangay dito. 4 na miyembro. Pwede nila isama yung Haret. Actually, kompleto rin naman yung AI Esports. Ying! With the final slash! Kumasa lang dito kay Ryota. Nag-flick out lang yung Phobius and revitalize nila pag ni Black. And they will have to disengage. That was the stolen Doris pathway from Mukini. Ginamit na rin yung Kairos sa kanya. Pero look at the wild charge! Coming up from Chakno, allowing Andoryu to steal the turtle and tumumba pa si Lina. 2 kills and a turtle kill for Smart Omega. Saktong-sakto yung ultimate ni Chuck Mamba. Nung nakita natin pumapesto yung dalawang team, sinisip ko nasa AI Esports. Mag-tuwid kayo, gumawa kayo ng play, pero si Antorio, sinulupin niya si PS. 1v1 duel yun. At nakita natin ngayon, it's just, feeling ito na yung veterancy ng Smart Omega playing in MPLPH na pagdating sa objective team fights, yung pagbilang ng skills, yung condition na sasabihin mo, ay, pwede na tayo lumaban kasi ginamit na ni Blank yung ganito. Oo. Oh, wall charge! Na naman mula kay Chakno. Empty na nabutan ng barangay. Smart Omega dito sa may bottom lane. Late na yung diversion. Kanina, Renmar, tinatanong natin, hinahanap natin yung pang outmaneuver ng Smart Omega. Hindi mo naman kailangan ni outmaneuver kung mauuna ka. Smart Omega. Siguradong sigurado sila sa mga galaw nila. Walang hesitation yung ano lang, kalmado lang, tingnan lang natin yung mga kondisyon, nakadash ba si ito, nag-ultimate na ba si ganito. Tapos doon na maglalaban. Yun yung Controlled lang, no? Controlled. Controlled Omega, pre. Controlled Omega, men. Smart control. Boy, barangay Omega. Kumbaga ano lang, ito yung feeling na dahan-dahan kang sinasakal. Oo. Pero hindi masaya, nasasaktan ka. Syempre. Masakit naman, masakit naman talaga yun. Pero Masakit talaga yun. Lalo pag si Jomyun na nakalseo, masakit talaga yun, boss. Baka naramdaman mo na ba? Hindi pa naman. Sana hindi ko maramdaman. Ako rin. Kahit Sana hindi ko maramdaman. Alita! Bye-bye. Alita! Ako po, ako na inaawa. Buti na lang may sprint. Thank you, Moonton, para sa sprint. Hindi naging sapat yung lethal ignition para ma-burn dito yung HP ni Alita. Pero yung Turtle nirush ka agad Willing i-reset, pero Ryota with the flicker in. Tinapon niya rito yung members ng AI Esports, pero Suyo was still able to get the turtle for AI Esports, pero tutumba siya. Yung Smart Omega, even though nakakuha sila ng jungle Ryota? dito, hindi pa sila tapos, lumapasok pa sila. Ying, inabot ni Ryota, pero that is gonna be it for Smart Omega.
Sipin mo, kung ikaw yung AI Esports, ang saya mo na number 1, okay, alam na natin kung nasan yung jungler, makuha natin yung turtle. Tapos kayo mismo nag-call, ay ito na, pinali ka ni Andori si Alita! Hindi ka na makakapag-nitros, kanina nag-ML ka, tapos nag-need for speed ka, ngayon wala na! Pero yeah, good kill by Andori you. Oo, ngayon, may Sky Pierce na siya. Oh. Ginawa niyang minion yung Iritel. Sabi niya, uy, pwedeng farmin to. Grabe ka naman, boss. Kanina pa niya hinahunting yun eh. True, to be fair. Parang Hindi pala minion. Ginagawa niyang jungle creeps. Parang may timer. Oh, naging trabaho na ni Andorio na, Andorio, objective, no? Si Alita, okay, sige. Fracture. Napagamit na si Andori dito kay Lina. Hindi naging enough para mapatay yung Louis. Dahil may flicker para nanggaling mula kay Lina. Pero yung top lane, mukhang hindi naligtas. Itong Toring to, Ying, hindi makatawid. Grabe yung bouncer effect na ginagawa ni Ryota rito. Bawal lumapit kay Ryota. Ito ang Atoy Army. Yun yung mahirap na nag-arnold ka into Phobius. Although, again, usually yung main ideas katulad ng sinabi mo kanina na mag-arnold ka into Phobius is that gamitin mo lang yung final slash, okay na yun. Kasi lahat naman yung kalaban mo, dive eh. Yep. Pero at the end of the day, buburus ko yun lang ng Phobius yung presensya ng Ang hirap kasi justify men eh. Nung pinik nila yung Arlot. I mean, maganda siya versus the Harith. Pero hindi pa naman nila kasi kita yung Harith nung time na yon. But they picked it into a Phobius. So medyo, kung ikaw si Ryota, parang ka eh. Ikaw mismo, mapapaisip ka para sa mga kalabo eh. Parang, sure ka dyan? Oo. May pwestuhan muna. Lord up. Yep. Lord is up on the bottom lane. Slow push muna para sa Smart Omega Classic Lord 101. Sa mga naglalaro ng ML dyan, pakiiwan yung cannon please para lang yung snowball. Pero ayun na, sabi sa'yo, ginagawang jungle creeps eh. May timer eh. Men, ginawa niyang purple buff yung Iritel, men. Alita. Oo. And just like that, kalmado lang. Imagine mo, men. Si Alita matutulog, ang napapanaginipan niya si Andorio. Everywhere I go, I see his face. Ang bangungot ng barangay. And Smart Omega leading by 6k gold. 10 minutes in, and they're looking for an angle here on the bottom lane. Chaktu naghaharap ng potential wild charge setup. Kita niya tatlo, inarangan niya yung kabayo. So sabi nila, okay, clear lang muna mid lane. Wala tayong minion wave. Disiplina lang, barangay. Play it slow. Wait for the Lord. Pwedeng sabay-sabay lahat kasama sa mid lane. Pwedeng sa top lane. Naghihintay ng tamang opportunity rito. Yung Smart Omega. Grabe yung akala natin sobrang ma-action. Mas maraming action pa tayong minion eh. Kasi sobrang shutdown lang na Omega yung laro, pre. Oo, mas marami pang action yung kanina eh. Yung Aurora RRQ eh. Oo. Yun, brawl eh. Pero Grabe. ito kasi parang dalawang PhD team din yung naglalaro eh. Yung AI Esports medyo medyo honorary members to eh. Yun yung yung pwede ko i-commend or at this point mapapaisip ako kung commendation ba. Kasi to be fair, sobrang taas ang lamang dito ng Omega. Kung pag nagpilit pa to ng play ng AI, baka madali sila. Uy, conceal! Delikado! Conceal. Naku po, nag-aamoy. Nag-ahanap ng away. Nakakaamoy si Chakno. Ignores pathway sa may bandang likuran. Hinarang nila yung Grok ni Chakno. Wild charge. Oh, yeah! I mean, here! With the final slash! Flicker play! Hindi in-expect ng AI Esports yun. Naka-double kill si Alita, however. But still, that jump from Smart Omega, specifically on Okir. Grabe itong Okir. Akala mo mid laner lang, pero kaya din niya mag-unlock makakataka si Andorio. Pero si Joe nadali ata si Ying. Ginamit yung flicker, tapos yung vengeance para makapag-damage siya. To, TP coming in from Lina. Ay, masusurround dito si Okir. Final slash na naman, pero matutumba doon si Okir. Ito na ang counterplay ng AI Esports. Smart Omega na sinurpresa ng AI. Nakabawi. Esports. Hindi kasi tinatawag ng AI. Guys, pangalan talaga nila AI Esports ha. So pag sinabi ko AI, kasi yun yung pangalan nila. Hindi ko sila tinatrash talk, guys. Pahaba. Pero bumawi naman si AI.Ying with the final slash of his own. And ngayon, makikita natin ng AI Esports
bumabangon, lumalaban, may pusong barangay. Pero kailangan nilang labanan ang lason, ang kamandag ni Chak Mamba. Nahuli siya kanina, naharangan siya ng glorious pathway. I think hinarangan din niya yung sarili niya ng bato. Kasi hindi siya nakalabas. And then he had to use the wild charge to get away. I'm not sure kung ano naman nangyari doon, basta hindi siya makalabas. Pero again, Okir, save the day. Kahit pa paano, nakaharap ng potential pick-off yung Smart Omega sa laban na yun. But now, they're still leading by, by a big amount. 5k pa rin naman yung hawak nila dito. And libre pa nila makukuha yung Lord. Omega, okay. Conceal place. Tignan natin, baka makabawi na naman sila. Grabe, ginawang Lord yung purple buff. Walang purple buff si PS. Nag-conceal para makakagaw. Grabe, ganyan na yung mga buff ngayon eh, no? Lahat, kala mo Lord Dance? Purple Dance, Orange Dance. Minsan nga, may Little Wanderer tsaka Crab Dance eh. Lahat na lang ginawang objective. Lamang Yung green, dito wala, ng Smart ano yan? Omega. Yung green, mga pinapatay lang ng mga goldener yan. Pero minsan din naman, parang ang grabe yung mga laban sa mga sa Beetle, mga road Golem, oo. Okay, Glorious Pathway, yung kinuha ni Okir. Na natin, kung makakabawi dito ang AI de las Alas. Karap siya ng potential angle dito. Glorious Pathway, nilapag na. Ni Okir, nilagyan ng bato, yung base. Para lang may paratandaan na ito ang babasagin natin mamaya. Tinuro lang naman ni Chakno. Oo. Grabe. Parang nagkakastar ng MPLPH sa dahan-dahan na approach. Ang chill eh, no? Naghihintay ako ng bakbakan, ng suntukan, pero yung score pang MPL Philippines, oh. Oo. Alam mo, 5-10. nung pinapag-usapan natin yung AI Esports kanina, na sinabi natin na mala PH playstyle sila minsan sa pag-objective nila, hindi ko na-expect na, grabe, parang PH talaga yung pag-control nila sa mapa. Kahit yung mga ganitong plays na nag-TP sila sa bot kasi usual yung tendency ng mga PH teams. Pero nakagulat lang kasi ang laki ng lamang nyo. Pag malapit na mag-spawn yung purple buff, high chance na 5 man yan sa purple buff. Wala mag-split. Mini-minion na lang yan eh. Galawang Omega nag-conceal, nag-disperse. Silip-silip lang si Andorio sumilip sa base. Sabi niya, baka may tao dito. Sabi ng kampi niya, malamang base yan. Oo. Ito, yung ganyang rotation na ginawa ng Omega, yun yung parang hinihintay dun ng AI. Pero off timing lang kasi purple buff spawn. So, yung mga malit na bagay na ganyan. May nagkakabasahan sila ng mapa. Oo. Kumbaga, kung nandito man si Doro the Explorer, pareha sila, may damap. Oh, 2 ATP. For sure. Ito. Kahit di nila tayo rinig, tahimik tayo. Sino na Tahimik tayo, magpapakita? nagre-recall. Di nila rinig yan. Mukhang sabi nila, medyo nakakatakot tong ginawa natin. Di pwede pang mahinang puso. Huwag naman ganyan, guys. Sana ikinumita lang, panindigan nyo. Sayang. Gana to. Pagtalo, pre. laglag. Okay. OMG. Grabe, dahan-dahan. Parang, hindi ko nito maglaro yung OMG. Sabi ko pa naman kanina, ito yung ma-aksyong laro. Oo. Ito pa yung naging ending, pinaka-disiplinadong laro. Kahit yung Omega, gets din nila na guys, discipline. Ay, ayun! nawali si Black! Nakita nila si Black! Huli ka dito, Black! Kinalabas yung Glorious Pathway. Ayaw pauwiin yung kabayo, pero tinamaan si Andorio dito. Napakasakit medyo ng pana. Tapos Job, sumusunod pa lang, nag-conceal. Conceal. Nag-conceal yung Hylos. Oh, Ryota with a flicker, second skill. Diversion mula kay Louie para na makalas. Kaso nilabas! Nasuntok palabas! Sinuntok yung Bobis palabas! Grabe! Oh, PS! Mahuli siya rito! Ay! And mapapatay siya. Burst down by Job. That's it, And it pare. looks like that is it. That's it, pare. That's my ulam, sabi ng Smart Omega. Yun Eh, lang. mukhang tatapusin na nila. Biyak na ang base ng AI Esports. 3 heroes remaining for the side of AI. Kaya ba nila ma-defend? That's the question. Andorio naghahat ng angulo rito. Okir, pumasok na. Kano lang yung naiwan dito. Kailangan nila papasukin yung isang boom minion wave. May dalawang papasok pa sa dalawang gilid. Dami! Pero Jom, dumiretso na siya with the Grabe! sabi ng Omega, tapusin na natin to! Just like that! Disiplinadong approach pagkatapos ng mainit na